Hello guys! Ito na naman ako para ipakita sa inyo kung paano kami nag-date ng more than 18 years dito sa Bangladesh. Minsan siya lang yung nagpunta o lumabas mag-isa at saka minsan ako rin yung lumabas mag-isa. So hindi ko alam kung bakit niya ako inanyaya na puntahan namin yung anak namin. Nung last weeks siya lang mag-isa na pumunta at saka ako rin mag-isa. So, ito na guys, pababa na kami dito sa stairs namin at saka siya yung nakauna na siya para buksan yung gate. So, ayan na siya. Binubuksan na yung gate para lalabas kami. So, hindi ko na ipinakita yung paano kami lumabas kasi nakarga ko yung anak ko. So dito na kami sa sa Sason Casa. Magpunta kami doon sa hotel para mag-almusal. Kasi maaga kaming umalis, kaya hindi na kami nag-almusal sa bahay. So ito lumakad na kami, hindi ko na pinakita yung nasa bus kasi parang nahilo talaga. So ito inalis ko na yung mask ko kasi hindi na ako makahinga, parang nasusuka dahil sa acidity. Pumasok na kami dito sa restaurant at para umorder. Naghahanap pa kami kung saan kami umupo. So ito, walang ito siya, walang tao dito. So dito na kami umupo. At tinatawag na yung waiters para mag-order ng almusal. Tinanong niya sa akin na kakain ba ako ng pagkain. Sabi ko, hindi ako makakain ng pagkain pag maaga. Yung simple lang na breakfast ang kunin mo. So, ito nag-order siya ng roti at saka itlog, fried egg at saka yung potato na nilagyan nila ng lentil, yung malalaking lentil. Yun lang muna ang gawin naming almusal kasi parang hindi ko na talaga kaya. Gutom ako kasi kaya ako nahilo. Pero nawalan ako ng ganang kumain kasi nahilo na ako. So, yan, hinihintay namin. Habang hinihintay, hinahalik-halikan yung bata. Ayan na guys, tumating na yung order namin. Simple lang, ito yung almusal nila dito sa Bangladesh. So, habang kumakain, sabi ko sa kanya, magbili ka ng 7-Up kasi hindi ko na talaga kaya. Para akong nasusuka. So, ayan guys, natapos na kami kumain. Magbibigay na siya ng bill. Mura lang naman yung nakain namin, 150 taka lang. Bali 75 peso yun sa atin. So ito, habang niya, nagbibigay sa ng bill, nakatulala yung anak ko, nakasilip pa din. At saka na siya, dito na, pumunta na kami dito sa tindahan, sa labas, para magbili ng 7-Up at saka tubig. Yung may-ari ng tindahan, ang puti-puti talaga. Hindi ko alam kung sakit ba o totoo niyang kulay. So guys, ito yung overbreeds, hybrids sa sa Sason Casa. Marami kasing mga sasakyan na naka-stack kaya naglagay sila doon. So ito, sumakay na kami ng auto rickshaw papunta doon sa Kandirpar, doon sa school ng anak ko, yan, Okumila Mission School. Pumasok na kami sa gate nila. So, ngayon, kasi Saturday, at saka maaga kami umalis, kaya hindi na kami pumunta doon sa school kasi sarado naman. Kaya dumiretso na kami sa hotel, kung saan siya, sa hostel kung saan siya na, nagstay. So, itong sa kaliwa na may sulat na na mga letters, ayan guys, yung mga sulat na mga letters na Bangla at saka English, sinalo-halo naman yan. Yan yung gate ng school. So, pupunta kami doon mga siguro 1 or 2 minutes lang ang layo doon sa school nila yung tinitirhan ng mga ng anak ko at saka ng mga classmate niya. So, ito, paparating na kami doon. Sinabi at pinatigil na siya pero diretso talaga siya kaya bumalik kami. Ayan na yung pero hindi niya narinig kaya nakalagpas kami doon sa gate ng school. Ano ba yun yung flat na tinitirhan niya.
So ito, nakarating na kami at saka nagbibigay na siya ng bayad doon sa auto rickshaw. At habang nagbabayad, pinaupo namin si Abdullah doon sa upuan, iniwanan siya. Nakatawa lang siya, ang saya-saya niya, basta makalabas lang okay na. Nakatingin lang, tinitingnan niya ako, tinatanong ko siya kung saan siya. Hindi marunong magsalita, hindi pa niya oras. So yun, nagpakarga na naman. At dito, nakalagpas na kasi kami, kaya babalik na naman sa likod para katukin yung pintuan ng yung gate ng flat. Ayun ang layo-layo pa. Hindi kasi narinig nung driver na sinabihan siya na hanggang dito lang. Basta drive siya hanggang lumagpas. So ito, kinatok kasi lagi nakasarado yung gate nila kasi pag naka-open baka may mga ibang tao na papasok o di kaya lalabas sila, kaya ganun lang, safe kung sino yung papasok, sila na yung sila lang yung mga guardian, sila lang yung pinapasok dito kasi may mga ID naman kami. Hindi sila basta-basta nagpapasok ng mga hindi nila walang mga identification card sa loob. So ayan, paparating na yung bata para buksan yung gate. Ayun, pagbukas pa lang ng gate, kinakausap na siya ng asawa ko, tinatanong na kung saan yung bahay niya. Parang nag-i-interview ba, para talaga siyang police. Kung sino yung tatawag, ayun, interview. Kung sinong nakasalamuha, yun, interview. So, ito, pumasok na kami sa first floor naman sila. So, ayan na guys, sinurprise namin yung anak ko. Alam naman niya, pero hindi niya alam na dinala namin yung kapatid niya. Ayan na yung anak ko guys, yung pangatlo ko si Said. Napilitan na nakargahin yung kapatid niya, yung napilit lang siyang tumawa kasi gusto nga yung bumalik sa bahay. Itong mga dalawang bata na ito, nag-aaral din sila dito. Tatlo lang sila nakatira. At saka doon sa kabila, yung hood sore, tapos yan, yung bathroom. Binibigyan siya ng pagkain ng yung natira ko kanina na pagkain, at saka nagdala din kami na binigay sa kanya kasi hindi ko naubos. So nag-almusal na sila pero pinakain uli ng tatay niya. Yung mga bata binigyan ng biscuit, ayaw kainin, siguro sinabihan ng mga nanay tatay nila na pag hindi nyo kilala, wag kayong kakain. So, every 15 days, nagpupunta yung asawa ko doon para bigyan siya ng mga biscuit, kung ano yung kailangan niya. So, ito guys, yung kusina nila doon. So, lumabas na kami para ipadala yung liter na ipapadala ng asawa ko doon sa Sunderbon kasi hindi ko siya naisa nung last week. So, dito, ipadala muna namin bago kami magpunta doon sa yun, karga na niya yung niya, ang bunso niya. Habang nagpakarga, kinarga, tinatanong. Sabi niya, nanay, bakit ang liit-liit pa ni Abdullah, bakit hindi lumaki? Kahit na lang 2 months lang sila naghiwalay. Sabi niya, bakit daw maliit pa din? So ito, paglabas namin sa Sunderbon, pumunta kami dito sa Kumila Dormo Sagor. Yung Dormo hindi ko alam sa atin, pero yung Sagor, yung dagat. So yan, lumalakad-lakad lang kami guys. Hindi talaga wala siyang hilig magbili, walang hilig magpakain, ganyan lang, parang statue lang siya na lumalakad. Tapos yung pinilit na lang asukalan, binilit na lang lagyan ng asukal para tumamis kahit na maasim-asim at maalat-alat yung relasyon namin. Ayun, ang laki-laki talaga ng dagat dito. Maraming mga naliligo dyan.
At saka may mga nagdi-date dito, magkaibigan, at saka magkasintahan. Diyan lang sila nakaupo sa tabi-tabi. Pero kami, hindi na kami kasi nagmamadali kami, hindi na kami umupo. Lumakad lang kami mula pagpasok hanggang doon sa dulo. Sa dulo ng Dormosagor. Pagpunta doon, ayun, sabi niya, picturean mo ako. Pinicturean ko sana, pero hindi ko na-save kasi sinend ko sa messenger, ay naubos na pala yung data ko. Hindi na-save. Lagi niyang sinasabi, huwag kang mag-live, baka hilain yung CP. Parang natatakot, ganun lang. Ayun, lakad lang. Nawala man lang ka ice cream. Yung babae, umupo. Lulukso na din yun mamaya kasi ang daming naliligo. Ayan concentrate yung mga, mahiya ako mag-picture doon. Picturean yung mga nagkasintahan. Kasi pag nakadaan yung camera sa kanila, nakatingin lang sila. Yung mga yung magkaibigan, nagmamaritisan. At saka yung magkasintahan, naglabing-labingan. Yun na lang. At kaming dalawa, naglakad-lakad lang. Ayan, hanggang doon sa dulo na walang katapusang dulo. Hindi man lang ako binilhan ng ice cream dito. At saka wala namang tindahan dito na mabibilhan. Ayun. Yung anak ko at saka yung niya, yung bunso niya. Dito, iwan ko lang kung ano yan. Para siyang mondir, hindi ko alam, parang mondir ito, nag-date-datean na kasi masarap yung hangin dito, malapit sa dagat. Tapos ayun, dito na kami sa dulo, lalabas na kami sa labas para pumunta doon, ibalik yung anak ko doon sa sa school niya kasi babalik na rin kami sa Dibidar, ang layo kasi from Dibidar to from Kumila to Kumila, 40 minutes talaga. Kahit na didiretso yung sasakyan. Ayun, lumabas na kami dito sa kabilang gate. Dito kami sa police station. Lakad-lakad lang hanggang naghahanap ng masakyan. Para ibalik na kami doon. Ibalik na namin siya doon sa school niya. Medyo malungkot siya kasi gusto niyang umuwi sa bahay pero hindi na talaga. Kasi nakailang beses na yan pinag-anuhan ng tatay niya na pag hindi ka mag-aral ng mabuti, ilagay ka sa hostel, ayaw maniwala, hindi pa rin nag-aaral ng mabuti. Kaya ito na, dumating na kami, ibigay na namin siya doon sa loob ng nila, bibilhan muna siya ng detergent powder, wala na daw siyang panglaban ng damit, at saka ewan ko kung ano-ano yung mga binili doon. Pinabili niya sa tatay niya habang ako ay naghihintay dito para buksan yung gate. So ayun na, nakapasok na kami. Inom lang siya ng tubig at saka lalabas na rin kami. Yan yung hudsor, yan yung isang bata. Tumakbo.